Hanggang ngayon po ay hindi mawala sa usapan, hindi lang sa mga politiko, hindi lang Kongreso, Senado, kung saan ng sektor na nakapanood ng pagharap ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang proposed budget na tinalakay sa Committee on Appropriations sa Kongreso at Committee on Finance sa Senado tungkol sa budget for 2025. Na ang tingin ng iba, kahit ako parang hindi lang tingin ko, nagtatanong nga ako ang layo sa isang kaibigan. Di ba yung kanyang libro isang kaibigan. Pero yung dating, sabi nga nung iba arrogante. Yung style niya talagang kakaiba. Pakinggan po ninyo itong report ng News 5. At totoo naman itong observation at reaksyon ng mga tao. Iaapela raw ni Vice President Sara Duterte ang inisyong Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng kanyang 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi pa naman daw pinal ang nilabas na notice, kaya pwede pa itong iapela sa COA at maging sa Korte Suprema. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng bise na si Attorney Michael Poa. We are now preparing to appeal yung ating disallowance na sinasabi. Talaga namang the Office of the Vice President has been cooperating with the ongoing audit. To be honest, it's a bit irregular that we are talking about a COA finding na hindi pa po final. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, oras na maisapinal ang desisyon, kailangang ibalik ni VP Sara ang 73 million pesos. May appeal process kasi yan at mahaba yan at abot hanggang sa Supreme Court. Pero pag na-finalize decision, pwedeng bayaran o tinatapos nating restitution or pwede rin na ibawas sa kanyang sweldo, pwedeng ibawas sa kanyang retirement, gano'n. Kahapon, na-defer ang hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng OVP para sa 2025. Yan ay matapos tumanggi si VP Sara na sagutin ang tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential funds. Nagkainitan pa ang bise at sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pati na si Representative Stella Kimbo. Ayon kay Appropriations Committee Vice Chairperson Benny Abante, mali ang inasal ng bise sa hearing. Kung rules daw ng Kamara ang titingnan, malinaw na tungkulin ng anumang komite na busisiin ang mga panukala gaya ng budget para sa interes at kapakanan ng taong bayan. Ang unang naging harsh and arrogant is the Vice President. Pwede naman niya sagutin ng directly without the... Arrogante raw. Sa kanyang isipan at the back of our mind, scripted na yung mga questions at tatanong sa kanyang confidential fund. Therefore, nakikita ko personally na she's actually pissed off. Naiinis na siya. Tigilan na raw ni VP Sara ang pamumulitika dahil hindi naman daw totoong may inulutong impeachment laban sa kanya ang Kamara. Kung si Senate President Cheese Escudero naman ang tatanungin, iba raw ang basa niya sa naging kilos ni VP Sara sa hearing kahapon. Tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yun. Ayan. So, isang kaibigan related dun sa 10 million pesos na ginastos o gagastusin para dun sa libro na isang kaibigan. Ayan, dating nga palaaway. Nakita mo, sabi nga ni Abante, arrogante ang dating So, ayan. Senate President na yung nagsalita. Na-obserbahan niya hindi maganda. Pupunta rin sa Senado yun dahil ang budget po ng proposed budget every year ng Office of the President o Executive Department, dumadaan yan sa Kongreso at Senado, magbabaykam pa rin So talagang sa ayaw, so gusto nila haharap ang mga taong dapat magpaliwanag kung saan ginamit ang pera at saan gagamitin ang bagong budget na hinihiling. Kaso ayaw ni Inday Sara yun Ayaw niyang pag-usapan ang nakaraang mga budget. Ang gusto niyang pag-usapan ay yung proposed budget. Hindi nga pwede yun, Inday. Ano ba klase yung mga abogado mo at mga advisor mo at kung sino mga advisor mo, ikaw mismo? Hindi pwedeng ikaw masunod. Wala ka sa City Council. Baka nasanay ka sa City Council ng Davao nung mayor ka na kung anong gusto mo, nasusunod dahil mayor ka. Dito hindi. Itong budget na pinag-uusapan ay national budget.
pag-aari ng mamamayang Pilipino ang budget na pinag-uusapan, na every year ay tinatalakay. Ngayon, trillion yan every year. At yung budget mo sa Office of the President, Office of the Vice President, halos 2 billion o 2 billion. So, kailangan ipaliwanag talaga. So, yung notice disallowance na pinag-uusapan, 73 million pala yan. Nakita mo, sabi ni Heidi Mendoza, yung dating commissioner, pagka napatunayan na mali yan, pwedeng ikaltas yan sa sweldo. Pwedeng bayaran yan ni Sara. Dahil kung mali ang pagkakagamit. Dumadami ang problema. Disallowance, may problema. 125 confidential fund o intelligence fund, may problema. Bakit pagdating sa pera, sumasabit? Anong nangyayari? Nagtatanong lang tayo. Bakit pagdating sa pera, sumasabit ang Vice President, Office of the Vice President? Kasi maliwanag yan 73 million, malaking pera yan. Notice itong disallowance na ito na hindi pa malinaw. Saan ginamit? At yung 125 na ayaw pag-usapan at napipikon siya. Okay? So, ayan po ang style ng Vice Presidente ng bansa na hindi naman niya pwedeng diktahan, hindi niya pwedeng sapawan ang Kongreso at Senado pagdating sa budget. Well, may nagtanong sa akin ng isang araw kung pwede raw na i-contempt. Andali ho. Alam niyo, ang pag-contempt sa Kongreso, dalawa lang ho ang alam ko na pwedeng gumamit ng contempt sa i-contempt po ang mga resource person. Yung investigation in aid of legislation, okay, nagagawa ng batas o in aid of legislation niya, at saka yung oversight function. Diyan pwede hong mag-contempt sila, talaga pwede sila magpakulong ng resource person kapag ka po hindi sumasagot at hindi nakikipag-coordinate. Ang Committee on Appropriation, alam ko hindi sila nagko-contempt kasi budget hong pinag-usapan dyan. Yung proposed budget. So, kailangan dyan coordination. Kasi pag ikaw ay head ng isang opisina o departamento, bakit ka naman hindi makikipag-coordinate sa Kongreso at Senado? Ikaw nangangailangan ng budget. Kaya wala ako natatandaan na kino-contempt. Kino-contempt, pinakukulong po ang resource person tungkol sa budget. Kasi talagang obligasyon ng nahingi ng budget makipag-coordinate. Hindi ka pwedeng magtataray dyan. Hindi ka pwedeng arrogante dyan. Okay, so sa record po at aking nalalaman, pagkakaalam, hindi ho nagko-contempt ang Appropriation Committee at wala pang na-contempt nga kasi nga ho, hindi naman dapat gawin nyo ng resource person kapag ikaw may kailangan. Ito nga lang style ni Vice President na medyo kakaiba. Ngayon ang tanong, ang Vice President ba ay pwedeng i-contempt o hindi? Technical and legal issue yan. Ang Kongreso po ay merong authority na mag-contempt kahit kanino, kahit sino. Pero sana huwag umabot doon. Ganun pa man, sana magbago. Sana magbago si Vice President Sara Duterte sa kanyang attitude, sa kanyang style, sa kanyang pagiging arrogante. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganyan na gusto mong diktahan ang mga nagtatanong sa iyo kahit Vice President ka. Hindi pwede. May proseso ang batas. May proseso ang paggawa ng batas. So dapat bumaba sa level ng tamang proseso ang Office of the Vice President at yung public hearing ng Appropriation Committee o ng Finance Committee ng Senado at Kongreso under 1987 Constitution, under ng kailang mga rules, ang lahat ng resource person na nahingi ng budget dapat makipag-coordinate. At yung budget ng nakaraang taon at ng kasalukuyang taon at ng susunod na taon, legal yan. Dapat yan, binubusisi talaga. Pag hindi mo pinabusisi yan, something wrong. Baka may tinatago. Ang tanong, may tinatago ka ba, Inday? Bakit ayaw mong pag-usapan ang nakaraang mga budget? Bakit ang gusto mong pag-usapan ay ang 2025 lang? Hindi ikaw ang masusunod. Kongreso at Senado, Philippine Congress ang masusunod under the law, hindi ang Office of the Vice President. Please like ng ating mga video.